Bitiwan ninyo ako, hindi nyo pwedeng gawin sa akin ito. Nanlilisik ang mga mata ni Sheila habang sumisigaw. Pilit na kumikawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Napahawak sa braso ni Logan ang dalaga sa nakikitang galit sa mga mata ng babae nang bumaling ito sa kanya. I hate your father, Camila. Sambit nito. Ano ang ginawa sa iyo ng Daddy Sheila? Bahagyang nawala ang panlilisik sa mga mata nito, pagkatapos ay tumingala kay Camila. I have learned to adore your father. He was the father I never had. Alam kong parang anak na rin ang turing niya sa akin, subalit nabaling ang atensyon niya sa iyo nang malaman niyang anak ka niya. He was never been happier. Get her out of her, utos ni Logan sa mga pulis. Isasakay na ng pulis si Sheila nang mabilis na lumapit si Camila. My father loves you so much, Sheila. And I do love you as a sister, kaya napakasakit sa akin tanggapin ang mga ginawa mo. Banayad niyang sabi. Nasa mukha ang simpatiya. I didn't mean to hurt Zaki. I didn't mean to hurt anyone. Sigaw nito. Siya namang lapit ni Zylan sa kanila, at sumagot sa malamig at walang kapatawarang tinig, siguro nga Sheila. Pero ang mga tauhan mong kinuha ay mga kriminal. Hayok sa laman at sa lapit. Kaya kailangan mong pagdusahan ang consequences ng mga ginawa mo. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa mga nangyari. Mabuti na lang at walang ginawang masama ang mga taong kumuha sa kanyang anak. God forbid, pero baka hindi niya makayanan na mawala ang kanyang anak. Kasalukuyan silang nasa sasakyan ni Conrad. Ito na ang nagpresenta na ihatid sila. Nang dumating sila sa mansyon, bahagya pang nagulat ang dalaga nang kuhanin ni Logan si Zaki. Naroon ang pag-aalala at takot sa kanyang mukha. Ako na ang magbubuhat sa kanya. Alam kong pagod ka na. Just show me his room, Logan said. Wala nang magawa ang dalaga kundi ang magpatiuna, upang ituro ang kwarto ng anak. Napansin din niya ang mahigpit na security sa loob ng subdivision, lalo na sa kanilang bahay. Noong Logan and his brothers hindi nagpapakakampanti ang mga ito. Hindi mapigil ang kabahan ni Camila, habang naglalakad sa unahan ng binata. She knew, he'd been watching her back. And it's making her uncomfortable. Ipinagbukas niya ito ng pinto at hinayaang ibaba nito si Zaki sa kama. Siya naman ay kumuha ng pamunas at damit ng anak, upang malinisan ito. Pagkalabas niya, nakita niyang titig na titig ang binata sa mga pictures ni Zaki, na nakasabit sa buong kwarto nito. From the first day he was born, his first month and up to now. He really looks like me when I was a kid, bulong ni Logan. Bumaling ito sa kanya sabay sabing, ganun ba kalaki ang galit mo sa akin, at nagawa mong itago sa akin ang anak natin. Puno ng pait at sakit ang bawat salita nito, ngunit wala iyong bahid ng paninisi sa kanya. Mukhang mas galit ito sa sarili. Naging marahas ang paghinga ng dalaga. Not now, Mr. Grant. We can talk some other time. Does he know about me? Umiling ang dalaga. Sa pagkakaalam niya, matagal nang patay ang daddy niya. What? Pwede ba? Huwag ngayon, baka gusto mong hindi na makilala ang anak mo, you want that? Banta ni Camila. Umiling ang binata, ngunit mukhang ayaw nitong umalis talaga. Sinenyasan niya ito na lumabas na. Nakinig naman ito at naglakad palabas ng kwarto ni Zaki, ngunit hindi pa ito tuluyang nakakalabas ulit nang lumingon pabalik sa kanya. What? Asat niya sa binata. Nagkibit balikat ang binata. I'm just wondering on how you can repay me. Nangunot ang noo ng dalaga. Repay you? For what? You said you'd do everything just to have Zaki back. There's that mischievous smile playing on his lips. Pakiramdam ni Camila ay biglang lumaki ang kanyang ulo, dahil sa sinabi ng binata. I don't remember anything. I was distressed that time. I won't buy that, babe. I know that you have a sharp memory, ha? Pero huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako naniningil ngayon. Pag-iisipan ko pa kung ano. Umuwi ka na. Binato niya ng una ng binata, ngunit ngumiti lang ito. I love you, babe, bulong nito ngunit sapat na upang marinig niya. Hindi siya makagalaw at nakatitig na lang sa pintuang nilabasan nito. Ang dibdib niya ay tinatambol ng sobra dahil sa sinabi nito. She couldn't help it. Parang sasabog ang puso niya. Para siyang idinadarang sa apoy, dahil sa init na kanyang nararamdaman.
At mukhang hindi rin siya makakatulog ngayong gabi dahil sa mga nangyari. Kaagad niyang tinapos ang paglilinis sa anak, bago nagpas siyang maligo na rin dahil sa lagkit, at init na kanyang nararamdaman. Init lang ba ng katawan o ibang init na Camila? Sumagi iyon sa kanyang isipan. Napailing na lang ang dalaga. Kanina pang tulog ang kanyang anak at habang tinatitigan niya ito, naroon ang kaba at takot sa kung ano ang magiging reaksyon nito, kapag nakita nito ang ama. Nagising si Camila dahil sa masuyong halik sa kanyang pisngi. Napangiti siya nang mamulatan ng anak. Nakagawian na nito na dumiretso sa kanyang kwarto pagkagising nito. "Good morning baby. I love you so much." Bati niya sa anak na tumabi sa kanya, at isiniksik pa ang katawan sa kanya. She knows that. Gusto nitong magpalambing sa kanya. Kaagad naman niya itong niyakap ng mahigpit at pinupog ng halik. "Mom!" Tili ni Zaki nang bahagya niya itong kilitiin. Tumayo ito at nagpapahabol sa kanya. Maya-maya pa ay puno na ng tawanan ang buong kwarto niya. "Mommy, tama na. Ayoko na po." Hinabol ito ng dalaga at binuhat ang anak habang pababa tungo sa kusina. Panay pa rin ang kulitan nilang mag-ina. Kuntodo halakhak naman ang kanyang anak. Napatda pa siya nang mabutan si Logan sa kusina. Kasalukuyan itong nag-aalmusal kasabay ng kanyang daddy. "Lolo, good morning." Bati ng anak sa abuelo nito. Lumapit ang kanyang anak sa lolo nito nang may baba niya. "Morning baby. Someone is with us. What will you say?" Titig na titig ang anak niya kay Logan. Naroon ang pagtataka sa mukha nito, ngunit ngumiti din maya-maya. "Good morning po. Are you my dad?" Napasinghap siya dahil sa sinabi ng anak. Logan was looking at his son with tenderness on his face then said, "Why did you say so, little kid?" Lumapit pa ang anak niya sa daddy nito. Tinitigan ng ama. "Because we look alike. Tingnan niyo po ang mukha nating dalawa. We have the same brown eyes. My nose is like yours. Basta po, we look exactly the same. And I have a feeling that you're really my dad." Bumaling ang anak niya sa kanya sabay tanong, "Right mom?" Baby Zaki, hindi na siya makapagsalita dahil sa kadaldalan ng anak. "Siya di ba ang daddy ko mom?" Nagtatanong ang mga mata ni Zaki habang nakatingin sa kanya. Sumulyap si Camila kay Logan, at nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. She swallowed. "Yes baby, he's really your father," sagot niya. Hamalakhak ang bata, subalit bigla ring napalis ang ngiti nito, at tinitigan ng ama. "Dito ka na ba titira? Iiwan mo ulit kami ni mommy? Will you still be working abroad?" Logan smiled sheepishly. So, nagsinungaling siya sa akin nang sinabi niyang patay na ang ama ng bata. "Abroad, really?" Hinapit ni Logan ang anak at bumulong dito, hindi na magtratrabaho sa malayo si daddy. "Gusto ko kasama ko kayo palagi ni mommy mo. You like that baby?" Tumango-tango ang bata. Naningkit naman ang mga mata ni Camila, dahil sa sinabi ng binata, subalit nginitian lang siya nito. Tuwang-tuwa at excited na nilapitan ni Zaki ang lolo nito. "Did you hear that lolo? Buo na po ang family natin." Abot tainga naman ang ngiti ng kanyang ama, dahil sa sinabi ni Zaki. Sinaman niya ito ng tingin. What? Kunway hindi alam ang kanyang tinutukoy, but knowing him, alam niyang ibinubugaw siya nito kay Logan. Buong akala niya ay kakampi niya ito ngunit traitor din pala. Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat Camila. Think about your son. Our son. Kaya mo bang ipagkait sa kanya ang magkaroon ng buo at masayang pamilya? Nabitin ang pag-inom niya ng kape dahil sa sinabi nito. She's in pain. Thanks to him at parang siya pa ang may kasalanan. Excuse me, I just need to freshen up. Hindi na niya inintay na sumagot ang mga ito, at tuloy-tuloy na lang na umakyat sa kanyang kwarto. Narinig pa niya ang pagtawag ni Logan, ngunit hindi na niya pinansin iyon. Hindi niya maiwasang matakot dahil sa mga nangyari. Logan came back to their lives and she's afraid that he might take her son away. And now, they had this case against Sheila. But one thing's for sure, hindi siya makakapayag na ipagsawalang bahala lang ang ginawa ni Sheila. She may be hurting right now, and so his dad but she have to do the right thing. Muntik nang mapahamak ang kanyang anak dahil dito. Alam din niyang hindi papayag ang mga Grant lalo na si Logan na hindi magbayad ang mga ito.
They all love Zaki kahit kakikita pa lang ng mga ito sa anak niya, kaya alam niyang gagawin ng mga ito ang lahat mabulok lang sa kulungan ang may sala sa pangyayari, justice must be served. Kahit masakit. Nakausap na nilang mag-ama si Sheila noong dalawin nila ito sa kulungan. Humingi ito ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Yes, they did forgive her pero kailangan nitong pagbayaran ang mga nagawang kasalanan. Masakit lang isipin na ang isang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos, magagawang saktan ang kanyang anak na walang kalaban-laban. Sheila treated her as a sister kaya masakit. Maalaga at maalalahanin ito sa kanya. She's always there every time that she's not feeling well. She was the sister she never had, kaya hindi niya alam kung kailan niya malalampasan ang sakit na dulot nito. She felt betrayed again with a person she holds dearly. Just like before, nakakapagod, paulit-ulit na lang. She just offered a silent prayer to God to give her the courage and hope that everything's gonna be alright. Just as God planned according to His will, Logan sighed in desperation. He and his big mouth. Hindi man niya intensyon na saktan ang dalaga dahil sa sinabi niya. Hindi na bumaba pa ang dalaga magmula nang umakyat ito. Humingi na siya ng tawad sa daddy nito. Sinundan na rin ito ng kanyang anak, ngunit nagbalik lang ang bata at sinabing wala daw sa mood ang ina. Don't worry Logan. Maya-maya at bababa na rin iyon, kapag nakalipas na ang sama ng loob noon. Alaw ng matanda sa kanya. Mariin niyang tinitigan ang matanda. Ang laki ng naging kasalanan niya sa anak nito, pero eto ngayon ang umaalaw sa kanya. Kung sa ibang magulang siguro nangyari iyon, malamang kanina pa siya nasaktan. May pagtatanong sa mga mata ng matanda nang tingnan siya nito. Why? Bakit maganda pa rin ang pakikitungo ninyo sa akin, kahit nagkamali ako at nasaktan ko si Camila? You have every right to get mad at me. Bakit po? Huminga ng malalim ang matanda, bago ibinaba nito ang iniinom na kape. Lahat naman tayo nagkakamali, depende na lang sa tao kung ano at paano niya gagawing tama ang pagkakamali niya. Ganon ang buhay eh. Accept everything and let go. Mahirap ang magkaroon ng mga hugot sa buhay. Nakakapagod at nakakatanda. And besides, alam ko din naman ang hirap at sakit na pinagdaanan mo, nang umalis si Camila at hindi matuloy ang kasal ninyo. Humihingi ho ako ng tawad sa lahat ng nangyari sa amin ni Camila. I'm really sorry sir. Nakatungo niyang sabi. Nahihiya siya sa matanda, dahil naging napakabait pa rin ito sa kanya sa kabila ng lahat. Umiling ito, wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Kayong dalawa ng anak ko ang dapat mag-usap. Siya lang ang makakapagbigay sa iyo ng kapatawarang hiningi mo. You should settle your problems for Zaki's sake. Sabay silang napangiti ng mapaigtad si Zaki dahil sa pinaninod nito. Nagulat ito nang biglang lumabas sa TV screen ang isang dinosaur. Kaagad nitong kinuha ang larwang espada na nakasabit sa baywang nito, at itinutok iyon sa TV screen. Tuluyan na silang napatawa, lalo na nang iwas-iwas nito sa harap ng TV ang espadang hawak. Panay din ang sigaw nito, "You think you can scare me, you monster dinosaur? I'm not afraid of you. Come and get me." Nagulat at napasigaw na ulit ito, nang biglang magwala ang dinosaur sa pinaninod nito. Unti-unti kasing sinusukol ng mga tao ang dinosaur sa pinaninod nito kaya nagwawala. Napuno ng halakakan ang buong kabahayan dahil kay Zaki. Umaalog-alog pa ang balikat ng matanda, dahil sa kakatawa ng lingunin niya ito. That's one of the reasons kung bakit kailangan ninyong mag-usap na dalawa ng anak ko. Umaasa ang bata na magkakaroon siya ng masaya, at buong pamilya na kasama kayong dalawa. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang anak, na abala pa rin sa panunood. Mapatawad kaya niya ako. Naroon ang takot sa boses niya. I'm sure. Huwag mo lang ipilit ang mga bagay sa kanya. You knew her. Darating ang panahon na mapapatawad ka niya. Paliwanag ng ama ng dalaga. Ano pang inaantay mo? Puntahan mo na siya sa kwarto niya, at nang makapag-usap kayo ng maayos. In her room. Gulat na tanong ng binata. Tumungo ang matanda. Wala ka naman sigurong gagawin na ikagagalit pa ulit ng anak ko di ba? Umiling siya at huminga ng malalim. And Logan. Tawag ulit ng matanda sa kanya, "Yes sir. You know I can kick off your balls. Kapag may ginawa kang masama di ba?" The old man became serious.
There was coldness in his voice. Marahan siyang napalunok dahil sa sinabi nito. Biglang nanlamig ang kanyang mga palad, lalo na habang paakyat siya sa kwarto ng dalaga, pagkatapos may turo ng matanda ang kwarto ng dalaga. Nakailang katok na siya subalit walang sumasagot, kaya napagdesisyonan niyang pumasok na lang. Wala doon ang dalaga ngunit narinig niya ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa banyo nito. Marahil ay naliligo, bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa pintuan ng banyo nito. Aninag niya ang dalaga sa loob. Sumandal siya sa tabi ng pintuan, at noon balak hintayin ang dalaga. Nagulat pa ito nang mabungaran siya, pagkabukas nito ng pintuan ng banyo. Kaagad ulit nitong isinara kaya naipit ang kamay niya, nang tangkain niyang habulin ang pagsasara noon. He cursed to death dahil sa sakit na nararamdaman. Napalabas naman ng banyo ang dalaga kahit nakatapis lang ito ng tuwalya. Bahagya pang tumutulo ang tubig sa katawan nito. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng buong katawan niya, lalo at naaamoy niya ang natural na bango ng dalaga, kasabay ng bango ng body wash nito. Hindi pa rin nagbabago ang amoy nito. She still smells like strawberry and lavender. Bakit ba kasi iniharang mo ang kamay mo doon? Naipit ka tuloy. Pinaupo siya nito sa kama at kumuha ng first aid kit. Nakasunod ang kanyang mata sa bawat gawin ng dalaga. Mabini ang mga galaw nito. Naroon ang pag-aalaga. Yan, kaunting sugat lang naman yata. May balat lang na naipit sa kamay mo kaya dumugo. Akala ko naman ay may mga buto ng nabali. Kung makaatungal ay wagas. Sermon sa kanya ng dalaga. Hindi makapagsalita ang binata. Sobrang lapit ng mukha ng dalaga sa kanya. Nahihirapan siyang huminga. At ang kanyang kanina pa gustong magwala. Logan, tawag sa kanya ng dalaga. Kasabay ng paglingon nito ay ang paglapat ng kanilang mga labi. Halatang nagulat ang dalaga sa kanyang ginawa dahil hindi ito makagalaw sa kinauupuan. Nanatiling tikom ang labi nito, ngunit hindi siya sumuko. He kissed her intensely while his tongue searched for entrance onto her mouth. Hindi naman siya nabigo ng unti-unting gagari ng dalaga ang galaw ng kanyang mga labi. A soft sound escaped from her, when he encircled his inside her mouth. Sinapo niya ang mukha ng dalaga at tinitigan ito ng mabuti. I'm sorry babe, but I've been dying to do this, since I saw you again. I love you babe. Walang sali-salitang hinalikan siya ng binata. Ang mga kamay nito ay kung saan-saan na nakakarating. Dama-dama, pumipisil at nanghaharot. Hindi na rin namalaya ng dalaga, na natanggal na ang pagkakabuhol ng tuwalyang kanina'y nakabalot sa kanyang katawan. Buong pagnanasa at pagmamahal na tiningnan ng binata ang kabuuan ng dalaga. Logan daing ng dalaga. Hindi na rin ito mapaga na ang tamang kaisipan, lalo na nang magsimulang lamikot ulit ang mga kamay ng binata. Gumapang ang kakaibang init sa buo niyang pagkatao, and she wanted more of him. Napabulong ang dalaga nang sumayad ang likod niya sa malambot na kama. Puno ng pagmamahal ang mga tingin nito sa kanya. Napakagatlabi si Camila nang maramdaman ang pagsayad ng mga palad in Logan sa isa niyang chest. Napapaliyad siya sa bawat paghaplos ng mga daliri ng binata, sa kanyang habang pinagpapala ng isang kamay nito ang kanya. She felt so warm in between her legs. Ang mga kamay naman ng dalaga, ay hindi magkandatuto sa pagtatanggal ng butones ng lalaki. Halos mapugto naman ang kanyang hininga, habang dahan-daang ibinababo ng binata ang huling saplot nito. She had seen his body numerous times before, ngunit napasinghap pa rin ang dalaga nang makita ang kabuuan ng binata. Logan was full of lean muscles, and ready. Camila arched her body when she felt that familiar tingling sensation, whose invading her moistness. Hindi niya mapigilan ang mapabulong, when he glided his warm hand in my skin. Oh, God, she said. Napigil niya ang hininga at halos bumaon ang mga kuko niya sa balikat ng binata. Babe, he whispered in her ear. Hinawakan nito ang magkabila niyang kamay, gamit lamang ang isa nitong kamay at itinaas iyon sa kanyang yulunan. Naging mabilis at mapusok ang pagtrabaho ni Logan, at mas lalo lamang iyong nagpatindi sa kanilang nararamdaman. Naroon ang pagmamadali sa kanyang mga kilos. Hindi niya mabilang kung makailang beses niyang tinawag ang pangalan nito. She could feel Logan work as it goes that she can't even hold the pleasure beside her. Their body moved in the same rhythm,
Lalo na at nakikita niya at nararamdaman ulit niya ang kaligayahan na tanging si Logan lang ang nakakagawa. Mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kanyang tagiliran, iginigiya ang kanyang katawan sa tamang landas. It was so intense at pakiramdam niya anumang sandali ay mararating na niya ang tagumpay ng kanilang pangarap. And then she felt something burst beside her kasunod ang binata. Their roar filled the whole room. Both of them are still shaken as they look at each other. She couldn't believe how wonderful it made her feel being in Logan's arms again. She sighed contentedly habang malaya siyang pinagmamasdan ng binata. Alam niyang dapat niyang kagalitan ang sarili sa pagiging marupok niya. Kaagad siyang bumigay sa haplos at paglalambing ni Logan. And she couldn't believe that after all this, she still loves him. Hindi yun nawala kailanman, marahil ay natutunan lang niyang pakibagayan ang nararamdaman, kaya akala niya wala na iyon. Ngunit ngayong nagkita silang muli ni Logan, nanariwa ang lahat-lahat ng pagmamahal niya rito. Kaya narito sila ngayon sa iisang kwarto, nakatitig sa isa't isa, habang hinihingal pa pagkatapos ng isang mainit na tagpo.